Ganito na iligtas ang opisyal ng Estados Unidos ng F-15E na pinabagsak sa Iran. Parang pelikula sa Hollywood ang operasyon. Balikan natin ang mahahalagang sandali. Batay sa impormasyong meron tayo. Noong Abril 3, pinabagsak ng anti-aircraft ng Iran ang isang F-15E fighter jet ng Estados Unidos. Kung pakikinggan mo ang mga pahayag ni Trump at ng kanyang administrasyon, magugulat ka dahil lagi nilang sinasabi na sila ang nanalo at napuksa na ang kalaban. Naranasan ng Iran ang higit 2,800 pag-atake sa isang buwan, ngunit hindi pa ito talo. Ayon sa mga panloob na source ng intelihensya ng Estados Unidos, isang katlo lang ng arsenal ng mga misilang tunay na nawasak, isang bilang na hindi sapat. Sa F-15E na bumagsak, may 2 opisyal. Isa sa kanila, ang piloto, ay nailigtas agad-agad pagkatapos ng insidente. Ngunit ang operator ng mga sistema ng armas ay nanatiling nawawala ng 36 na oras. Siya ang pangalawang opisyal na namamahala sa ruta, armas at pagtutok. Pagkatapos mag-eject mula sa tinamaan na jet, sinunod niya ang protocol mula sa pagsasanay. Sugatan? Mag-isa at nasa teritoryo ng kalaban, nagawa niyang makalayo mula sa lugar ng kanyang pagbagsak at umakyat sa isang bundok sa rehiyon ng Isfahan. Naabot niya ang taas na 2,100 metro. Nagpadala siya ng mensahe ng saklolo para matukoy siya ng mga tagapagligtas. Samantala, naglunsad ang mga otoridad ng Iran ng pagtugis at sinubukang isali ang mga sibilyan. Nang ma-intercept ng Estados Unidos ang mensahe ng saklolo, hindi sila tiyak kung siya nga ang opisyal at natakot silang baka bitag ito. Kaya kinailangan nilang makipag-ugnayan sa kanya at tiyakin ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang mga tanong at sagot. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, 2 MC, isang 30J ang lumapag malapit at isang grupo ng Special Forces sakay ng helikopter ang lumapit at nailigtas siya. Nagpatuloy ang hukbong panghimpapawid sa suporta mula sa himpapawid habang inaatake ng mga Iranian ang Special Forces sa lupa. Pagkatapos ng sagupaan, hindi na muling nakalipad ang MC, isang 30J. Sabi ng Estados Unidos ay dahil sa aberya, pero ayon sa Iranian dahil ito sa lindol. Sa oras na iyon, inilikas ang Special Forces at opisyal sa ibang paraan habang sinira ang 2 MC-100 at 30J at 4 na helikopter para hindi makuha ng kalaban. Daandang tao at sasakyan ang sangkot sa operasyon ng pagsagip at ilan ay nawala. Kahanga-hanga ito ngunit napakamahal ng gastos. Ang dami ng mga rekurso na ginamit ng Estados Unidos para iligtas ang opisyal ay may papaliwanag sa iba't ibang dahilan. Ang ganitong uri ng tauhan ay mahalaga dahil inaabot ng maraming taon at hindi tiyak na yaman para sanayin sila. Ayon sa doktrina ng militar ng Estados Unidos, walang sundalong dapat maiwan. Mas handa ang mga sundalo sa mapanganib na misyon dahil alam nilang maaasahan nila na ililigtas sila ng kanilang mga kasamahan. Sa uli, kung nagtagumpay ang Iran na mahuli ang opisyal, magagamit ito sa propaganda at bilang pambargang alas na maglalagay sa Estados Unidos sa mahirap na posisyon kapwa sa usapin ng internasyonal na kredibilidad at sa loob ng bansa, kasama ang kanilang mga mamamayan. Kayo, ano ang palagay ninyo? Gaya ng dati, makikita ninyo ang kalagdagang impormasyon sa mga komento o sa deskripsyon. Salamat!